Isang malakas na dagandong ang muling umalingaw sa kalupaan ng Pilipinas, hindi ito simpleng pagsasanay lang, kundi isang malinaw na mensahe. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, muling nagpaputok ng HIMARS ang United States Army sa mismong lupa ng bansa. Tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas, at para sa buong Indo-Pacific? Ngayong araw, ilang units ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ang gagamitin sa Laur, Nueva Ecija bilang bahagi ng Selocnib Exercises 2026, isang joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Hindi ito unang beses na nakita ng mga Pilipino ang ganitong klase ng firepower, pero sa pagkakataong ito, mas malinaw ang mensahe, handa ang dalawang bansa na ipakita ang kanilang kakayahan sa modernong digmaan. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang HIMARS ay isang highly mobile rocket artillery system na kayang mag-launch ng precision-guided rocket sa layo na umaabot ng mahigit 70 hanggang 300 kilometers, depende sa ginagamit na missile. Ibig sabihin, kaya nitong tamaan ang target na may mataas na accuracy kahit malayo ang distansya. Sa modernong warfare, napakahalaga ng ganitong kakayahan, lalo na kung ang kalaban ay nasa dagat o nasa malalayong isla. Sa Laur, Nueva Ecija, isang strategic training ground ang napili dahil sa malawak nitong terrain na akma sa artillery drills. Dito isasagawa ang live fire exercise kung saan aktwal na ipapakita ang coordination ng US Army at Philippine Army sa paggamit ng long-range precision fires. Hindi lang ito simpleng pagpapaputok, ito ay test ng interoperability, o kung gaano kahusay magtulungan ang dalawang puwersa sa isang tunay na combat scenario. Pero bakit ngayon ito ginagawa? Kung susuriin, ang Selocnib exercises ay bahagi ng mas malawak na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa nakaraang mga taon, lumalakas ang presensya ng joint military activities sa bansa, lalo na sa ilalim ng mga kasunduan tulad ng Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement. At sa gitna ng mga nangyayari sa West Philippine Sea, malinaw na may strategic dahilan kung bakit pinapalakas ang ganitong klaseng pagsasanay. Ang pagpapaputok ng HIMARS sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa training, ito ay pagpapakita rin ng deterrence. Sa simpleng salita, ito ay babala sa sinumang magtatangkang manggulo, may kakayahan ng Pilipinas, kasama ang kaalyado nito, na sumagot kung kinakailangan. Pero may isa pang mas malalim na dahilan kung bakit mahalaga ang paggamit ng HIMARS sa ganitong exercise, ang real-time battlefield simulation. Sa ganitong setup, hindi lang basta nagpapaputok ang mga sundalo, kundi tinuturuan silang magdesisyon sa ilalim ng pressure, kung saan bawat segundo ay mahalaga. Dito pumapasok ang tinatawag na sensor-to-shooter link, kung saan ang target information ay mabilis na kinukuha mula sa surveillance assets tulad ng drones at radar systems, at agad ipinapasa sa artillery units para sa mabilis na strike. Sa modernong digmaan, hindi na sapat ang lakas lang, kailangan din ng bilis at koordinasyon. At ito mismo ang pinapractice sa Selocnib 2026. Habang ang isang unit ay nag-o-observe at nagtatrack ng target, ang HIMARS unit naman ay naka-standby para magpakawala ng precision strike sa tamang oras. Ang ganitong klaseng integration ay mahalaga lalo na sa posibleng maritime scenarios kung saan mabilis gumalaw ang mga target tulad ng barko o amphibious forces. Isa sa mga pinakaimportanteng aspeto ng HIMARS ay ang mobility nito. Hindi ito tulad ng traditional artillery na kailangan ng matagal na setup. Ang HIMARS ay kayang mag-deploy, mag-fire, at mag-relocate sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ang tinatawag na shoot-and-scoot capability, isang taktika na nagpapahirap sa kalaban na ma-detect at ma-target ang artillery unit. Sa konteksto ng Pilipinas, na binubuo ng mahigit 7,000 isla, napakalaking advantage ng ganitong system. Isipin mo na lang, mula sa isang isla, kaya nitong suportahan ang operasyon sa ibang lugar nang hindi kinakailangang mag-deploy ng malaking puwersa. Ito ang klase ng capability na unti-unting binubuo ng Armed Forces of the Philippines sa tulong ng mga kaalyado nito. Bukod sa pagpapakita ng firepower, ang Selocnib 2026 na ay nakatuon din sa pagpapalakas ng ground operations. Dito tini-train ang mga sundalong Pilipino sa modern tactics, kabilang ang paggamit ng advanced targeting systems, communication equipment, at joint command structures.
Ibig sabihin, hindi lang armas ang nadadagdag, pati kaalaman at karanasan. May isa pang mahalagang punto dito, ang psychological impact. Kapag nakikita ng publiko, lalo na ng mga karatig bansa, na may ganitong klaseng military capability na ginagamit sa Pilipinas, nagkakaroon ito ng epekto sa perception ng lakas ng bansa. Hindi na ito basta-basta minamaliit. At sa panahon ngayon na ang geopolitics ay hindi lang laban ng armas kundi laban din ng imahe at impluwensya, napakahalaga ng ganitong mensahe. Pero syempre, may mga kritiko rin. May ilan na nagsasabing ang pagdami ng joint exercises ay maaaring magdulot ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa kanila, baka raw mas lalong uminit ang sitwasyon kung patuloy na magpapakita ng ganitong klaseng military activity ang Pilipinas at Estados Unidos. Pero sa kabilang banda, may mga eksperto rin na nagsasabing ang kawalan ng ganitong deterrence ang mas delikado, dahil maaari itong mag-imbita ng mas agresibong aksyon mula sa ibang bansa. Kung tutuusin, nasa gitna ang Pilipinas ng isang mas malaking strategic competition sa Indo-Pacific. At sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na kakayahan at matibay na alyansa. Balikan natin ang HIMARS. Sa mga nakaraang conflict sa ibang bahagi ng mundo, napatunayan na ang effectiveness ng system na ito. Dahil sa precision nito, nababawasan ang collateral damage, isang mahalagang factor sa modern warfare kung saan binibigyang halaga ang pag-iwas sa civilian casualties. Bukod dito, ang flexibility ng HIMARS ay nagbibigay ng advantage sa mabilis na pagbabago ng battlefield conditions. Sa Selocnib 2026, inaasahan na hindi lang simpleng demonstration ang mangyayari kundi actual integration ng HIMARS sa Philippine operational planning. Ibig sabihin, tinuturuan ang mga Pilipinong sundalo kung paano gamitin ang ganitong system sa sarili nilang defense strategy. Isang tanong ang madalas lumalabas, magkakaroon ba ng sariling HIMARS ang Pilipinas? Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon, pero malinaw na ang ganitong klaseng training ay isang hakbang patungo sa posibleng acquisition sa hinaharap. At kung mangyayari man yon, malaking pagbabago ito sa kakayahan ng bansa sa long-range strike capability. Habang nagpapatuloy ang exercise sa Laor, maraming mata ang nakatutok, hindi lang mula sa loob ng bansa kundi pati na rin sa labas. Ang bawat rocket na pinaputok ay hindi lang bahagi ng training, kundi simbolo ng isang mas malawak na mensahe. Ang Pilipinas ay hindi nag-iisa, at handa itong ipagtanggol ang sarili nitong soberanya. Sa huli, ang Selocnib exercises 2026 na ay higit pa sa military drill. Isa itong pagpapakita ng commitment sa defense, sa partnership, at sa kapayapaan sa rehiyon. Dahil sa kabila ng lahat, ang layunin ng ganitong pagsasanay ay hindi para mag-udyok ng digmaan, kundi para maiwasan ito. At habang patuloy na umaalingaw ang tunog ng HIMARS sa Nueva Ecija, isang bagay ang malinaw, nagbabago na ang landscape ng depensa ng Pilipinas. Mas modern, mas handa, at mas konektado sa mga kaalyado nito. Ang tanong ngayon, handa na ba ang Pilipinas sa susunod na yugto ng modern warfare? Dahil kung pagbabasehan ang mga nangyayari ngayon, mukhang yun na nga ang direksyong tinatahak ng bansa.